Hi Aries! Kamusta? Welcome back to Pinay Angel Tarot. This is your November kapalaran para sa mga Aries. Sun, Moon, Rising, and Venus signs, general love and career reading. Tingnan natin, depende yan kung anong cards ang lalabas. So, kumusta kayo guys? Sorry, medyo late yung reading nyo ngayon, Aries. But don't worry kasi ito na. Ready ko lang yung cards nyo, okay? Comment present para alam ko nanonood kayo. Okay. Kung kailangan nyo ng gabay, pwede kayong magpa-private reading sa akin. Message nyo ako sa Facebook page ko, Pinay Angel Tarot. Pwede din sa Viber or sa WhatsApp para mas mabilis. Nasa description box po yung number ko. Sa mga nagtatanong about crystals, tingnan nyo po sa Instagram ko kasi nakapost po dun lahat. Meron tayong crystals for love, for wealth, prosperity, abundance, for career, and meron din for protection, for self-confidence, creativity, motivation, at marami pang iba. Siyempre, merong for manifestation, to unblock your chakras, and to remove negativity. Ayan, tingnan nyo po sa post ko sa Instagram, and i-message nyo ako. Okay? Okay. So, tingnan natin kung anong cards ang nakuha mo. Okay, so Ascended Masters. Wow! Alam mo maraming, merong gumagabay sa'yo na Ascended Masters, spiritual teachers, at ginagabayan ka. Mukhang very connected ka ngayon sa intuition mo. Okay. Next is action. Uy, ang ganda nito. You're taking action. Mukhang maraming pagbabagong nangyayari at nagmamanifest ka ngayon. Walking away. Tumalikod ka kasi gusto mong unahin naman kung ano yung magpapasaya sa'yo. Sarili mo naman ang uunahin mo ngayon. Okay. Taking action para sa sarili mo. Okay. So, mamaya, tingnan pa natin kung anong cards ang... So, ngayon naman, tingnan natin ang nakuha mo from the tarot. Overall energy is Four of Swords. Sa ngayon, nagre-recover ka, you are mending a broken heart. Mukhang nagkaroon ka ng problem. Ngayon, nasa point ka na medyo nag-i-improve na. And, nasa process ka pa rin ng healing, pero mas okay na ngayon. Inuuna mo yung sarili mo, mas pinipili mong ipahinga yung isip mo sa ngayon. Okay, so ano ba kasing nangyari? Sa recent past, the Hanged Man, the Devil, and the King of Swords. So, meron isang stressful situation or person na ka-deal mo sa past. Parang, nakita ko dito, meron kang risk na ginawa eh. Isang malaking risk. And, mukhang nagdala ng problema sa'yo yan. Meron kang pinag-aaralan na isang sitwasyon. Okay. Sa current energies mo naman, Eight of Pentacles, Page of Swords, and Ten of Pentacles. Wow! Pera! Ang daming kaperahan para kay Aries. So, I feel like nakafocus ka sa finances mo, magkakaroon ng improvement, malaking improvement or upgrade. Possible din na meron kang legacy na inaayos ngayon. Yung iba nag-invest sa bahay or sa lupa. Pinag-aaralan mo to, nagre-research ka, kita mo may hawak siyang libro. Oh. Ang daming ideas pumapasok sa isip mo, pero nag-iingat ka, hindi ka agad-agad gumagalaw. Pinag-aaralan mo muna na mabuti bago gumawa ng mga desisyon. Very practical ng energy mo ngayon, Aries. Okay. Sa near future, Ace of Cups, Seven of Swords, and Five of Wands. So, meron conflict. Maraming tao sa paligid mo eh. And, gusto mo magsimula ulit, pero hindi maiwasan na makaramdam ka ng pressure. Kasi nga, marami kang kadil na tao. Okay. Possible din naman na isang person lang yung kadil mo, pero ang pakiramdam mo dito is parang kailangan mong patunayan na kaya mo ang isang relasyon. Maraming taong pinag-uusapan ka or talking behind your back. Kaya nape-pressure ka. Okay. So, mag-clarify tayo guys. Bakit ganon yung energy ni Aries ngayon?
So, unahin natin yung Four of Swords. Bakit? Mending a broken heart ka. Seven of Pentacles, the Fool, Six of Wands. So, merong isang person na matagal-tagal na rin ata kayong magkakilala. Nag-invest ka na sa kanya pero iniisip mo ngayon, tama ba tong ginagawa ko na siya yung pinili ko? Siya yung binigyan ko ng effort. Parang hindi ka makapag-desisyon kung magsistay ka ba, i-risk mo ba, or i-let go mo ba yan. Bagong-bago para sa'yo to, pero sa huli nakita ko merong success, victory, and possible na nakita mo naman na mag-work out yung in-invest mo sa taong yan. Parang ayaw mong problemahin sa ngayon. Kaya siguro mas pinipili mo na okay na, magsistay na lang ako para hindi ko na maging problema tong sitwasyon na to or tong taong to. Pero dati ka na kasing nasaktan dyan, kaya iniisip mo, tama ba tong ginagawa ko? Tama pa rin ba to? Maano ka matulungin ka. So gusto mo lahat masaya. Ang tanong, ikaw, masaya ka ba? Masaya ka ba? Matagal ka na ngang nag-effort para dyan Okay, so tingnan natin yung nasa recent past. Clarify natin. Bakit merong the devil energy? Okay, so Six of Pentacles, King of Cups, Five of Pentacles. Oh my gosh. May nawala sa'yo. So, nakita ko dito, nagtutulungan kayo ng taong yan Nagtitiis ka, kahit na hirap ka na. Parang ikaw yung nagpaparaya. Kaya naman pala na-stress ka. I feel like mahal mo yung taong yan. You're coming from a place of love. Kaya iniisip mo, kaya ko to, titiisin ko to. Hindi ka nga nagre-reklamo Pero sa totoo lang, nahihirapan ka. Okay. Tingnan natin yung sa current. The Moon, Eight of Cups, Six of Swords. Oh my gosh, gusto mo nang tumalikod. King of Swords. So ngayon ginagamit mo yung utak mo na alam mo kung anong gusto mo. Alam mo kung anong kaya mo i-tolerate sa buhay mo. Ace of Wands. You want to follow your heart. May bagong simula para sa'yo. Oh, Ace of Pentacles ulit. Wow. So, nakita ko dito, ilalaban mo kung ano yung gusto mo. Andito yung the Chariot and Knight of Pentacles, Judgment card, Five of Wands. So, siguro nga, ang daming tao sa paligid mo, nakaka-stress. Pero ang ganda ng cards mo kasi merong bagong simula. Meron kang babaguhin sa sitwasyon na naging stagnant ng matagal. Okay. So, itong the Moon, nakita ko dito, isip ka ng isip sa taong yan So, isip ka ng isip sa kanya at nakikita ko dito babaguhin mo, tatalikuran mo for the better at uunahin mo yung sarili mo. Bakit kaya ganun, no? Ayan, kita mo, dalawang moon. Parang nalungkot ako bigla. Kasi, di ba yung overall energy natin kanina, ito ka hinihil mo yung sarili mo Tapos ngayon ito, sinasabi kasi sa'yo ng intuition mo na, Aris, tama na, tumalikod ka na, iwanan mo na yan, sinaktan ka na yan, ang tagal mo na nagtitiis dyan. Sarili mo na lang muna yung asikasuhin mo. So, ito na nga yung energy mo ngayon. Nagsisimula ka ulit at this time, gagawin mo kung ano magpapasaya sa'yo. Magdadala ng upgrade sa'yo yan sa buhay mo. Ang laking pagbabago nito, guys. So, yung nga parang hindi mawala sa'yo yung pressure, no? Napipressure ka. Siguro ang masasabi ko lang, gawin mo yan para sa sarili mo. Huwag mo na isipin kung anong iniisip ng ibang tao o sinasabi ng tao laban sa'yo. Diba? So, sa near future, tingnan natin. The Empress, Seven of Wands, Page of Swords, Ten of Swords in the bottom of the deck. So,
Mukhang magiging successful ka naman. Nakita ko dito, there is abundance and nagsiset ka ng boundaries. At the same time, ang dami mong tanong. Parang hindi ka gumagalaw eh. Kasi alam mo sa sarili mo na na-achieve mo na kung anong gusto mo mangyari sa buhay mo. Pero pinoprotektahan mo yan habang marami ka din pinag-aaralan. Ayan oh, ito yung cards mo. So maganda naman pala eh. Yung nga lang parang feeling mo, bakit defensive? Kailangan mong maging defensive. Or kailangan mong depensahan yung sarili mo. I feel like maraming naiinis or naiinggit. Ewan ko. Okay. So, pero you are ano eh, nagbo-bloom ka eh. Clarify natin guys. Ano tong Ace of Cups bagong simula for Aries? Hierophant, Ace of Swords, Queen of Swords. Oh my gosh. Hiwalayan ulit to guys. Wheel of Fortune. Alam mo yung paghiwalay mo dyan sa taong yan o sa sitwasyon na yan, magdadala ng swerte sa'yo. Ano yan eh, hindi mo mapigilan yan eh. Kasi itong Wheel of Fortune, it means na umiikot yung gulong ng kapalaran. Kaya, hindi mo mapipigilan yan. So, there is divine timing para umusad yung isang sitwasyon or connection. And excited ka actually sa bagong simula. Page of Cups and the Queen of Pentacles. Alam mo, magdadala pa ng bagong opportunities para sa'yo kung tinalikuran mo yung taong yan. Pero malambot ang puso ni Aries eh. Andito yung Six of Cups tsaka Queen of Pentacles. So kahit na sabihin natin, oo, naghiwalay kayo, tinapos mo na yung unhealthy patterns dito, pero andun pa rin yung concern ka sa taong yan. Nagkikare ka pa rin. Nakita ko dito, very idealistic ka. Possible guys na kasal na kayo or committed na kayo, pero tatapusin nyo yan. Kasi nga, hindi na healthy yung ginagawa sa'yo. Inaabuso ka na eh. Nakita ko dito kasi matulungin ka, maalaga, and tinitake advantage yan ng person mo. Okay, so ito ang lambot ng puso ni Aries. Ano ngayon ang feeling ng person mo? Or ang feelings niya? High Priestess, Nine of Wands, Nine of Swords, the Star. Alam mo yung person mo, wish ka pa rin niya na maging okay kayo. Mahal ka pa rin niya. Queen of Cups, andito, Temperance. Nag-a-adjust tong taong to eh. Three of Swords. Knight of Swords. Oh my gosh. Kahit nasasaktan, nag-a-adjust. Parang nasaktan mo ata tong taong to. The World card. Okay, so may nakita ko dito nasaktan tong taong to, kaya siya tumalikod. Tinapos niya kung anong meron kayo. Possible na ang kadin mo ay Aquarius, Sagittarius, Air sign, Gemini, Libra, Aquarius, Water sign, Cancer, Pisces, Scorpio, Pisces energy, although kahit naman anong sign pwede dito. So, Eight of Wands. Ang daming nangyayari. Ang daming nangyayari sa paligid niyo, guys. Pero itong person na to, masikreto siya eh. Ang dami niyang frustration. Hindi kanya maalis sa isip niya. Ayan, hindi kanya maalis sa isip niya. Parang may ginawa siyang mali sa'yo. Nagloko ata or nag-cheat sa'yo tong taong to. Kasi andito yung Three of Swords eh. Okay. Pero ang feeling niya ngayon, parang tinatry niya i-win back ikaw or tinatry niya magkaayos kayo ulit. Pero hindi niya makuha-kuha yung gusto niya mangyari. Tahimik tong person mo pero ang dami niyang pinaplano, ang dami niyang pinag-aaralan. Tsaka hindi siya mapakali. Okay. Anong outcome dito sa sitwasyon ni Aries? Anong outcome? The Sun. Wow.
Seven of Swords. So, thankful ka pa rin, masaya ka pa rin, pero wala ka ng pakialam kasi uunahin mo na ngayon yung sarili mo. May bagong simula para sa'yo. Three of Cups. So, may mga kaibigan ka pang sumusuporta sa'yo, kaya okay lang kahit talikuran mo yung taong yan, since hindi naman healthy yung binibigay niya sa'yo. Marami pa rin susuporta sa'yo, Aries. Judgment, the Death card. Oh my goodness. So, dumaan ka din sa matinding pagsubok talaga eh. Ayan, merong Death card. Pero alam mo yung matinding pagsubok na yan, nagdadala talaga ng pagbabago. So, hindi madali yung pinagdaanan mo. And, meron ako nakikita dito guys, nagkaka-anxiety kayo eh, kakaisip. Ayan o, Seven of Cups and the Death card. Kasi nga, dahil sa stress. Okay, so kung toxic yung taong yan, itigil mo na yan. 'Di ba? So, the Hangman, Ten of Cups. So, ito ka, may nakita ko dito na kinukonsider mo na magsimula ulit, masaya ka. Okay, mas masaya ka pag healthy yung mga connections mo. Okay, kuha tayo ng messages galing sa Tagalog Love Oracle by Pinay Angel. Yes, kasi akong gumawa nitong oracle cards na to. So, ito na nga, oh, break up, ending, sweet. Oh, bakit may sweet pa rin? Parang, yun nga yung sinasabi ko eh, na kahit na hindi kayo okay, pero nag-care ka pa rin. Faith, hope, and inspiration. Oh, that's good. I miss you. Oh my gosh. Nami-miss mo. Okay. Next card, cheating third party. Ayan na nga. So, naloko ka ng taong to. Kaya ngayon, nasa process of healing ka. Hurt healing. Ibig sabihin, nasasaktan ka pa rin. Process kasi yung healing, eh. Hindi naman ibig sabihin na nag-heal ka, na okay ka na kagad. Andun pa rin, di pa rin maalis sa isip mo, naalala mo pa rin yung sakit. Okay. Worried, paranoid. Walang pag-asa. Oh my gosh. So, dumaan ka nga talaga sa panahon na hindi okay. Ayan. So, i-process mo muna. Process mo muna. Crowded, magulo. Ayan, maraming tao. Pag yung crowded na energy kasi, posible yan merong third party or mga ibang tao na merong competition. Kisses! Bakit may kisses? Ouch, masakit. Oh my gosh. So, ayan, nakakaloka. Parang napipressure kayo sa mga tao sa paligid nyo eh. Ikaw lang loyal. Okay. Misunderstanding, nagtatampo. So, may lumabas dito energy ng mahal mo yung taong yan eh, kaya merong loyalty. Pero, syempre, nagtatampo ka sa mga nangyayari. Nagmamadali kang ayusin. Parang pinupush mo talaga na ganito dapat. Parang gusto mong kontrolin yung sitwasyon. Ayan. Tingnan natin anong advice sa'yo. Advice para kay Aries. Isa pa. Advice for Aries. Okay, ito. True love, wow! Your wholeness and safety lie within, not from a partner. But this sovereignty actually leads to the deepest intimacy for you to stop using others. Let me stand on my own feet, dear Lord, and know true love. Ang ganda nito. Kaya mo ang sarili mo, hindi mo kailangan mag-depend sa taong yan. Kasi, pwede kang tumayo sa sarili mong paa. At ipagdasal mo yan kay God, na maging independent ka at malaman mo daw kung ano yung true love. Kasi yung true love is nagsisimula yan sa'yo na hindi mo kailangan gamitin yung ibang tao. Kasi kaya mo ang sarili mo. Ayan. And last is relationship. Oh my gosh! I call in the infinite power of love to take over this union in every way. May it now fully belong to the divine. Let it unfold in a perfect way for each of us. I needn't fear letting go of control. My needs are always abundantly met. Grabe yung love. Parang
puro relationship at love yung ano mo ngayon. Yung nasa energy mo ngayon. Sabi dito, hayaan mo daw na mag-take over yung power of love sa connection na yan. At isurrender mo yan sa divine or surrender mo kay God. Kasi mangyayari kung ano ang dapat mangyari para sa inyong dalawa. Hindi mo kailangan matakot. Kasi lagi namang binibigay sa'yo kung ano yung pangangailangan mo. Wow, grabe. Ayan. Okay, guys. Oops, nalaglag pa. So, that's all for you, Aries. Para sa yung November Kapalaran. Thank you for watching. I-click nyo na yung like at comment kung nag-resonate ba or ilang percent nag-resonate yung reading natin. Thank you again sa panonood, guys. Kung kailangan nyo ng gabay, pwede kayong magpa-private reading sa akin. Pero may bayad na po yun, syempre, kapag private reading. Kasi ikaw mismo yung i-reading ko. I-chat nyo lang ako sa Facebook page ko. Pinay Angel Tarot, ilalagay ko dito tsaka sa ilalim andyan yung link, or i-message nyo ko sa Viber or sa WhatsApp, nasa description box din yung number ko. And sa mga nag-inquire naman tungkol sa crystals, yes, meron po mga crystals bracelets for sale. Marami at iba-iba po. Merong for love, for wealth, prosperity, abundance, for protection, for mental clarity, focus, motivation, for negotiation, and creativity. Ayan. Also, syempre for unblocking of your chakras, to attract money, to attract love, and marami pa pong iba. Yeah, meron din. Tingnan nyo po sa Instagram ko, okay? At i-message nyo ako. Nakapost po sa Instagram yung mga benefits. Marami kasi nagme-message sa akin, nagtatanong ano do yung bagay na crystal sa kanila. So, marami naman po kasi magagandang crystal. Depende na lang talaga sa'yo kung alin dyan yung gusto mong gamitin. At syempre, depende din sa budget mo. Ayan, ganun po yun. So, message nyo na lang ako, okay? Thank you again, Aries! And nga pala, kung bago po kayo sa channel na to, welcome and please subscribe kasi kailangan ko po yan. Kahit po yung likes at comments nyo, kailangan ko po yan para tuloy-tuloy ang paggawa natin ng reading sa inyo. So, thank you again. Have a good day. God bless you all and stay safe. Bye!